Rosalinda. Rosalinda ay amor. Ihanda mo na ang mga papeles. Kukunin ko na sila ngayon. Pupunta ako sa registry office para ayusin ang kasal natin. Tama nga ang narinig ko. Pinagtataksilan mo na ako ngayon kay Valeria Altamirano. Ikaw ang mahal ko. Papakasalan ko lang siya. Para sa pera. Yung singer na si Paloma ay darating. Mabuti kung ganon. Gusto ko siyang makilala. Si Fedra na mapapangasawa ng anak ko ay pamangkin ni Soledad Romero. Nasa dugo niya rin ang isang mamamatay tao. Alam mo ba, kung ako lang sana ang tatanungin, mas gusto ko na sana yung si Paloma. May mga rason ako, kaya tutulog ko sa pagpapakasal mo noon kay Rosalinda. Senyor Altamirano, kanina pa kita hinihintay sa loob. Siya nga pala ang mama ko. Masaya ako makilala ka, senyora. Nakita ko siya, pero sino? Siya nga talaga, siya si Rosalinda. May sakit ba siya, doktor? Oo. Hindi ba dapat dalhin na natin siya sa ospital? Hindi na. Hindi na siya kailangan dalhin doon. Hindi rin makakabuti sa kanya. Alam mo bang pupunta siya? Oo. Ba't di mo sinabi sa akin? Tingin ko kasi hindi na kailangan. Nag-usap ba kayo? Oo, pero sandali lang. Ba't mo hinayaang kargahin niya ang bata? Bakit? May mali ba ron? Hindi natin siya kilala. Fedra. Masakit ang ulo ko, ha? Matutulog na ako. Si Altamirano, nandun din ba? Oo, kasama niya ang anak niya. Hindi ko nga alam na may anak na pala siya. Ulila sa ina yung bata dahil byudo na siya. Alam mo ba, matagal ko rin kinarga yung bata. Ano naramdaman mo? Di ko maipaliwanag. Parang may kakaiba. Pero ang saya sa pakiramdam. Nakakalungkot na nawalan siya ng mama. Pero alam ko, yung anak niya, napakalambing. At saka, napakabait pa. Anong nangyari kay Valeria? Tingin ko inatake siya kanina. Inatake siya sa puso? Oo. Bakit hindi niyo dinala sa ospital? Sabi ni Dr. Riverol, mas maigi raw kung wag na. Nagdala na lang sila ng oxygen kung sakaling kailanganin. I'm a software engineer at Amazon and I learned how to code on Udemy. Alfredo, Kumusta ang pakiramdam mo? mamamatay na ako. Nakakatakot. Ikaw? Natatakot? Oo, Alfredo. Natatakot akong mamatay ng mag-isa. Narito lang ako sa tabi mo. Hindi ka pa mamamatay, Valeria. Binigyan ako ng babala ng Diyos. Yung mga tingin niya. Diyos mio. Yung mga tingin niya. Hindi ko talaga yun matagalan. Anong sinasabi niya? Pumunta kasi siya sa charity festival at may nakita siya ron kaya siya nagkaganyan. Si Fernando Jose ba? Ibang tao. Yung babaeng kamukhang kamukha ni Rosalinda Perez. Clarita, ba't nandito ka? Hinihintay kasi kita. Kailangan kitang makausap, Paloma. Halika na. Si Angustias, Hindi siya makakapunta. may sakit ba siya? Hindi, Paloma. Nakakulong siya ngayon. Pagbalik niya rito, balisa na siya. Nagsasalita na siya ng kung ano-ano. Sinasabi niya na nakita niya si Rosalinda. Pero matapang si Valeria, bakit naapektuhan siya ng ganyan? Alam naman niyang imposible yun, pero sinasabi niya na magkaboses at magkamukha sila. Hindi talaga siya makapaniwala sa nangyari. Posibleng nasa isip niya lang yun. O baka nagsisisi lang siya. Mamamatay na ako, Alfredo. Natatakot akong mamatay mag-isa. Tawagin mo si Fernando Jose. Kung
Kung sino pa yung maraming ninakaw, sila pa yung hindi nahuhuli. Samantalang kami, isa lang naman ang ninakaw namin. Dahil wala kaming makain. Anong ninakaw ni Angustias? Ganito kasi ang nangyari. Pumunta siya sa palengke, nagtago siya sa damit niya ng isang balot ng sausage. Yun lang ang kinuha niya. Nahuli siya. Tapos kinulong siya. Kaya ngayon, kailangan namin ng pampiyansa. Ikaw lang ang pwedeng tumulong sa amin. Ikaw lang, Paloma. Ikaw lang. Nakikiusap ako, baka pwede mo kung pautangin ng pampiyansa sa kanya. Tumayo ka, hindi kita pa uutangin. Bakit naman? Ibibigay ko na lang sa'yo. Siyempre naman, nung ako ang nangangailangan, nandyan kayo at tinulungan niyo ako. Kaya halika na. Para mapuntahan na natin si Angustias. Nang malaman natin kung paano natin siya matutulungan. Halika na, bilisan mo. Hello? Oh, Tito Alfredo. Ano? Pero okay naman siya kanina. Nakita ko pa siya. Oh, sige. Sige, Tito. Punta na ako agad dyan. Aalis ka na naman ba? Oo. Saan ka pupunta? May sakit si Mama. Pupunta ka sa bahay? Di ako pwede tumanggi. Baka mamatay siya. Pati ba naman ang babaeng yan sagabal sa mga plano ko? Pero mas inaalala ko yung isa. Di mo lang sinabi ni Fernando Jose na pupunta rin pala sila sa festival. Nagkita sila, nagkausap. Ano na ba ang nangyayari? Eto na po. Mukhang ang saya-saya mo, ha? Ay, sobrang saya ko. Hindi ko po alam kung paano ko sasabihin ito. Napakabait ng anak ko. At mapagmahal din po. Mahal na mahal ka ng anak ko. Sino bang mag-aakala? Pero napaibig mo siya. Ay, sa totoo lang po, nahirapan din ako. Basta ngayon, ang alam ko lang, mahal niya ako. Maraming salamat ang dahil sa'yo, nakalimutan niya si Fedra. Alam kong nasaktan siya ng husto. Pero ngayon, ikaw ang nagpapasaya sa kanya. Opo, kailangan ko na siya mabigyan ng anak. Gusto ko yung maraming anak. Pero syempre ngayon, isa lang muna. Pero hindi ka pa babuntis, iha? Hindi po, mama. Masyado pang maaga. Pero sigurado ako, mabubuntis ako sa loob ng 2 o 3 buwan. Ay, ano kayang magiging reaksyon ni Anibal? Sino bang makakapigil na maging papa siya? Tiyak na magiging masaya siya. Pero mas masaya ako. Dahil pangarap ko talaga magkaroon ng anak na lalaki. Ba't di siya dinala sa ospital? Mukhang gusto ni Dr. Riverol na obserbahan muna siya. Nakausap niya siya? Hindi, pagdating ko wala na siya. Nahihirapan si Valeria. Gusto ko raw niyang makita kaya tinawagan kita. Natutulog ba siya? Hindi, kanina ka pa niya hinihintay na dumating. Puntahan niyo muna siya. Tawagan ko lang si Dr. Riverol tapos sunod ako sa inyo. Hindi pupunta si Fernando Jose. Halika, nandito na siya. Nasaan siya? Sinusubukan niyang tawagan si Dr. Riverol. Susunod daw siya. Ano bang nangyari sa festival, Valeria? Nakakakilabot. Hindi mo aakalain. Nagulat ako. Pakiramdam ko, bigla kong nakaharap. Yung multo ni Rosalinda. Sabi nga ni Berta, pero nagtataka ako ba't ganyan ang epekto sa'yo? Yung babaeng yun, Alfredo. Yung singer na yun. Kamukhang kamukha siya talaga ni Rosalinda. Sobrang kamukha ba para maapektuhan ka ng ganyan at magkasakit ka? Oo, sobra. Magkamukha sila. Kaya kailangan ko na makaalis dito. Pakiusap. Huwag mo itong sabihin kay Fernando Jose. Kung bakit ako nagkakaganito.
Ipangako mo sa akin. Huminahon ka, Valeria. Huwag kang magpadalos-dalos. Sa ngayon, buhay mo ang importante sa lahat. Fernando Jose, anak ko.